Guys, welcome back to my channel. This is Nib TV. So ngayon guys, mayroon akong i-share sa inyo na isang simpleng kaalaman lamang kung paano hanapin yung north and south sa pamamagitan ng ating stick lamang or tinatawag nilang stick method, at saka siyempre yung pinakamalaga sa lahat yung araw. So ngayon pupunta tayo doon sa labas at ituturo ko sa inyo. Simple lang naman ito guys, at magagamit ito kung kayo ay nawawala sa kalagitnaan ng forest o desert o kabundukan, o meron kayong gustong hanapin na destination pupuntahan nyo, o kaya destinasyon pabalik naman sa pinanggalingan nyo na hindi kayo maliligaw. Basta alam nyo lang tong technique na to, tinatawag na stick method. Okay, so kakailangan natin guys kahit anong stick. Ito na lang naisip ko. Tsaka kung meron kayong magagamit na pwede niya pang estante, pwede siyang iipit yun tayo doon para diretso siya. Pero ako wala akong makakitang estante dito, so gagamitin ko na lang i-clip. So bali ipapatong ko na lang siya doon sa aking area na gagamitin. Okay, punta tayo sa labas guys. Ito na lang aking gagamiting area. Pero sa mga nasa forest or kabundukan or saan man, desert man, pwede kayo gumamit ng stick, yung mahaba, yung mga branches ng puno na basta diretso lang siya. Pwede nyo siyang talasan, tapos pwede nyo ibaon sa lupa. Basta ang importante, gagamitin yung area yung patag, medyo walang mga bato-bato, mga contours, tsaka walang mga damo-damo, para kitang-kita natin na diretso yung shadow. Kasi pag may mga bato-bato, contours, mga makakapal na mga damo, medyo babaroktot ang shadow. So ang gagawin ko ngayon ito na lang gagawin ko, iipitin ko lang. Ayan, iipitin ko siya dito. Ayan. So ayan na siya guys. Ito na lang ginamit kong parang pinaka-stand niya. Ayan. Sigurado nyo lang guys na diretso yung stick. Ayan. Para yung kanyang shadow ay diretso din. Okay. So first step is, pag may nakita na kayong shadow gaya nito, yung pinakadulo ng shadow, lalagyan nyo ng marker. O kung meron kayong maliit na item or bato, pwede nyo din. Sa mga desert, sa mga forest, bato ginagamit na, kaya maikling stick na pwede nilang ibaon din doon sa lupa para markahan. Pero since nandito lang tayo, so ballpen na lang ang gagamitin ko. Itong dulo, siya nga pala ngayon, ang oras is 9:15. So after 15 minutes, 9:30, kukunan natin ang pangalawa. Yung per shadow, lagyan nyo ng mark. Yan. Ito ang gagawin nating marker. Yan na lang. Tapos after 15 minutes, kukunan natin ulit ng panibagong mark. Okay guys. I-pause ko muna at babalikan ko after 15 minutes. Ito guys, 15 minutes has passed. So 9:15 tayo kumuha, ngayon 9:30 na. So kukuha natin ng pangalawang mark, pangalawang point. So ito yung kaninang una nating ginawa, ito yung pangalawa. So yung dulo rin mamarka natin. So dalawa na yung atin marker. So nakalimutan ko pala sabihin kanina, yung per shadow na nakuha nyo, pangalanan nyo agad ng west para hindi na kayo malito. So west na yan. Tapos yung pangalawang shadow, pangalan natin ng east. Ayan, west. Ito nyo ba guys yan? Okay, so meron na tayong 2 points. Ang gagawin nyo guys, kung baguhan pa lang kayo, kung sanay ka na, ako alam ko na kagad kung saan ang north tsaka yung south. Pag baguhan pa lang kayo,
kumuha kayo ng kahit na simple na ruler. Ganito putol na ruler. So guhitan nyo guys yung first position tsaka second position. Okay, so ganyan. Yan, guhitan nyo lang guys na pag ganyan. Guhitan nyo muna tong first. Yan yung unang nakuha nating marker, pangalanan ng west, yung pangalawa east. So lagyan ng guhit, tapos perpendicular line dito or 90 degrees from this line, gumuhit ulit kayo. So pagpagin natin, ito na yung 90. So ganyan guys. So ang magiging north natin guys, north position na ito. Ito yung south. Okay. Paano guys na sabing ito ang north saka ito yung south? Yan guys. Kung naalala nyo pa guys, ang ating compass rose ay mula north, ganyan, no? Ganito ang ating compass rose. Yan. Diba dito ang north natin? Tapos ang ating south ay dito. Ayan. Tapos dito ang east, west, diba? Tapos dito yung ito yung ating northeast, southwest, and so on. Dito northwest, southeast. So kung itong ating pagbabasihan, ang east ay dito banda mula sa north pa-clockwise, ang east ang susunod, di ba? Ganyan. So ganyan, east, tapos south, tapos west, tapos balik ulit sa north. So kung itong ating pagbabasihan, pag inikot mo to, ito ang north, ito yung east, tapos south, west, balik sa north. So ang mangyayari, dito ka tatayo sa west to east line. Pag dito ka nakatayo, dito ang north mo. Pag dito ka nakatayo, dito ang south. Okay, so nakakuha nyo ba guys? Ngayon i-ano natin sa compass, compare natin kung tatama ba tayo. Kukunin ko tong compass ko dito. Hindi makita, no? Masilaw. Teka lang. Sa baba. Ayan. Ayan, kung titingnan nyo guys, ito yung north. Ayan, dito nakaturo yung north. So tama sa coincide sa dito guys, ano natin. Ayan. Ayan. Kita nyo guys yung north, dito. So tama siya rito sa ating nakuwang kuan. Tapos yung south nandoon sa taas. Ito. Okay. Ayan. Kung nakita nyo guys, madilim kasi. Sobrang liwanag ng araw. Okay. So yung east, tama. Dito yung east. Ayan. Ayan, dito yung east, dito yung west. So, correct yung ating stick method. Okay guys, papaliwanag ko lang sa inyo uli na parang malinawan natin yung ginawa natin kaninang So, sa umpisa, kumuha tayo ng isang point, di ba, yung dito. Kunyari ito yung kanina na nakas na shadow, tapos yung pangalawa dito, ito nung 9:15, ito nung 9:30, diba ganyan yan, 09:15, 09:30, after 15 minutes. Tapos pinangalanan natin tong west, diba? Ito pinangalanan natin ng east.
So, kung guguhitan natin, ayan. Ayan yung ginawa nating line kanina. Tapos, gumawa tayo ng perpendicular line dito sa ginawa nating east-west line or 90 degrees from that kung meron kayong protractor. So, imagine na natin ito yung ating vertical line from east-west, no? So, ito, pinangalanan ko ng south. Ito, north. So, siguro, marahil naiisip nyo, paano ko kagad nalaman na ito ang north, tsaka ito yung south. So, alalahanin natin guys, yung araw, itong araw, pupunta natin dito, ay rises from the east and sets to the west, or sa Tagalog, dito siya sa silanganan, kaya nga tinawag silanganan, dito siya aakyat pataas at bababa na mapuntang kanluran or west. So, sa ganyang sitwasyon, di ba nakita natin, ang una nating nakuwang shadow ay ito, shadow point na minarka natin, tapos umusog sa ng pagganyan, di ba? Napunta rito. So, meaning yung sun, gumalaw na, umakyat na rito, somewhere dito na siguro. Ayan, gumanyan na siya. Ayan, nandyan na tayong araw. So, kaya ang nakas na shadow dito. Tapos, ayan ang nakuha natin, 2 points. Ngayon, since alam natin na sumisikat ang araw mula east hanggang west, so, pag natakbo niya, papunta rito yung araw. Yan, dito sa sisilang, siguro mga sunrise, mga between 5:30 to 6:30 o depende sa lugar. Tapos dito lulubog sa ng alas 6 naman ng hapon, di ba? O kaya kung maaga-aga, 5:45 ganyan. So, pag nakarating na yung araw dito, so alam natin, ang araw ay nasa west na. Tapos, pag sumikat naman siya dito, alam natin, mga alas 6 din ng umaga to, approximately. Pagdating niya dito sa tuktok, alas 12. Diba? Alas 12 na ng tanghali. So, pag alas 12 na ng tanghali, yan. Pag ang gagawin natin, dito tayo, sa ginawa nating east-west line, kung dito tayo tatayo, so, kasi alam na natin na ang araw pag kung dito tayo tatayo, may kita pa natin ang araw dito. Makikita pa natin yan. Kasi nasa, tayo malayo tayo sa, sa equator or tropics. Tinatag na tropics. So, hindi talaga nasa ilalim ng araw tayo nakatayo. Medyo, makikita pa natin ang araw na medyo hindi talaga nakatutok sa sentro ng ulo natin. So, kita pa natin sa dyan. So, kung alas 12, minsan alas 12, may kita natin araw dito. Yan, pagpalgan natin dito. Alas 12. Ayan, alas 12. Noon. Pag alas 12 yan, at nakaharap ka sa kanya, ang direksyon niya is south. So sa likod mo, 'yun ang north. Kaya nasabi ko na alam ko dito ang north kasi pag ang araw nararamdaman ko, halimbawa tumayo ako rito sa east and west, yung kaliwang pa ako dito ko nilagay, yung kanan pa ako dito ko nilagay, so doon ako nakaharap. Alam ko na paakyat yung araw kapag nararamdaman ko sa bandang kaliwa ng mukha ko o balat ko na medyo mainit parte rito. So alam ko na pag ng araw. Sa hapon naman, mararamdaman mo pag dito ka pa rin umarap sa ginawa mong east-west line. Dito ka naman makaramdam ng medyo mainit-init o warm na temperatura sa iyong pisngi o sa balat mo.
So, knowing na dito ako nakatayo, so kung ang sun sa Northern Hemisphere, pinag-usapan natin guys, Northern Hemisphere kasi wala tayo sa Southern Hemisphere sa baba. Pag sa Southern Hemisphere, reverse lang yan. So, kung ano yung pinag-usapan natin dito sa Northern Hemisphere, pag sa Southern Hemisphere ka, baliktad naman yon. Ito ang magiging South, ito ang magiging North. Sa pang dahilan guys kung bakit ko sinabi na sigurado ko ito na North at South. Kasi ganito yan guys. Halimbawa, meron tayong compass, hawak natin yung compass. Bigay tayo example. Kunya, compass na bilog. Yan. Tapos hatiin natin sa gitna. Diba pag nakaharap sa atin yung compass, hawak natin, no? Kung titingnan natin ang north dyan, diba? Tapos south dito. Tapos east dito. West. Okay. So, ewan ko lang guys kung nakakita na kayo ng compass, ha. Para doon sa mga hindi pa, ito. Ito yon. So, ito yung north, east, southwest. Pag tingnan mo yung compass, pag nakaharap sa'yo. Okay. So, ito, applicable sa guys, pag ikaw ay dito nakatayo. Ano, nakaharap kang ganyan kasi di ba na-establish natin yung east-west line. Kung dito ka nakatayo, halimbawa, ito yung kamay, ito yung kaliwang kamay mo, ito yung kanang kamay mo. Yung kanang kamay mo, di ba, nakaturo sa west. Kung itong gagamitin mong pagbabasyan, itong kaliwa mo na sa east. Okay. So, pero dito, yung kanang kamay natin, ito, nakaturo siya sa east. Diba? Pero dito, pag dito ka nakaharap, kanang kamay mo west, diba? So, kaya ito, naging ganito, kasi, ito yung ginawa ko. Diba? Ito isang compass. Ang gagawin natin, babaliktarin lang natin ito. Kasi alam ko guys, kapag yung araw nasa taas na, southern ano na yan eh. Southern region na yan dyan. So alam ko yan, south, sa taas south na yan. Pag dating alas 12, eksakto noon, 12 o'clock noon, south na talaga yon. So, ginawa ko, ito, pinaliktad ko lang, inikot ko lang siyang ganyan. Pag ganyan, pag ganyan ang ikot gusto mo. So, ito magiging south, north, tapos ito naman magiging east, west. So, di ba, ito rin yan guys, inikot ko lang ng pag ganon. Kaya yung south dito sa baba, napunta sa taas. Yan, ganyan. Tapos itong west dito, napunta rito, kasi inikot natin ng pag ganyan, di ba? Napunta dito yung west. Tapos itong east, napunta rito. Yan yan, no? So, ito na. So, nang inikot natin tong compass, kasi alam natin dito, nakaharap tayo sa south eh. Kasi, di ba, sinabi ko sa'yo, pag dito ka nakatungtong, yung east mo, nasa kaliwa. Di ba? Nakaharap ka sa south, nakaharap ako sa araw. So, alam kong south na yun. Sigurado na kasi alam ko papunta sa south yun eh, yung pag tumaas na yung araw. So, doon ako humarap. Itong kaliwang pa ako, nakatungtong sa east, kanan, sa west. Ginawa nating east-west line. Okay, so parang ito yon. Okay, so hindi ka na malilito kasi kung bakit ko nasabing north ito. Kasi nga, ito yung pag tinig natin yung compass, iikot lang natin ng pag ganon. Kasi alam natin kung saan yung south eh. So, kung alam natin kung saan ang south, ibig sabihin ito, iharap natin doon sa taas kasi yun ang alam nating south yun eh. At kaya ko nasabi na nalaman ko na kwanto noon south kasi hindi naman tayo directly at sa ibaba ng araw pag sa northern hemisphere kasi nasa taas naman tayo ng equator. Medyo nasa tayo 14 degrees yata latitude. Ngayon, kung nasa equator, malapit tayo sa equator,
yun, talagang sapul na sapul natin yung araw. Pagdating alas 12, talaga nasa tuktok ng ulo natin yun. So since hindi naman tayo ganon, medyo may ilang degrees pa tayong mataas sa equator. So yung araw, pwede mo pa siyang makita na medyo nakagano lang siya. Hindi siya talagang tutok na, alba, ito yung ulo natin. Hindi siya talaga dito directly nasa ibabaw. Medyo nakagano pa siya. Kaya nga, minsan alas 12 na, natitignan pa natin yung araw, di ba? Nakikita pa natin na hindi tayo talaga nakatungo ng gusto ng taas na taas. Pero yung mga nakatira dumalapit sa equator, talagang pag tinignan nila yung araw, talagang titingala sila ng gusto. Pero sa atin, nasa Pilipinas, medyo ganyan ang tingin natin sa araw. Hindi talaga tuktok dito. Medyo gano'n, kaya nakikita pa natin. So, masasabi kong yun ang south. Tapos inikot ko lang yung compass. Kaya ito, north. Okay guys, sana nakuha nyo yung ibig ko sabihin. So, habang kumikilos yung ating araw, papunta na sa kanyang kanluran, basta sundan nyo na itong line na to. Kung ito yung na-establish natin na east-west, doon na kayo marap, south na yon, at sa likod mo north. Kung dito ka naman haharap, north dito, sa likod mo south doon. So, para malalaman nyo rin guys kung ang araw ay nasa western section na western region, kasi pag nakaharap kayo doon sa south, mismong south, kahit na yung regardless na yung araw nandito na, basta yung alam niya kung saan yung south, doon na kayo marap, mararamdaman yung medyo yung init na sa parting kanan na yung kamay kung doon ka nakaharap, o kaya sa yung pisngi. Siya nga pala, paalala lang, no? Ang mundo natin, ang siyang umiikot sa araw, yung araw naka-steady lang yan. Hindi yung sa ating illustration, nakita mo yung araw, diba sabi natin, umakyat, gumagalaw, ganyan. Pero sa totoo guys, ang araw ay nasa gitna lang sa ng ating solar system. Siguro alam naman yan ninyo yan. Tapos ay, yung mga planeta gaya ng Earth, tayo yung umiikot sa Sun. So yun lamang guys. Sunod na ito, tuturo ko pala guys sa inyo ay sa paano hanapin ang North and South sa pamamagitan ng relo naman. Kung ito ay shadow technique, ang susunod nating pag-aaralan ay yung watts technique. Alba, yung magandang analog na relo, yung merong short hand tsaka long hand, or hour hand and minute hand. Tuturo ko rin sa inyo yan next video kung paano rin makakuha yung north tsaka south. Kung nagustuhan nyo ito guys, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Need TV, and also press notification bell para ma-update kayo sa susunod pa mga video. Bye bye.